What's up, Gulaman? Alright, for today's video, di ba, pag-uusapan natin kung paano ba binibuild yung shield boomerang na yan, di ba? Dahil marami sa atin, litong-lito na sa buhay kung paano gagawin ang shield boomerang, no? Siyempre, importante na malaman natin kung ano ba yung target natin sa shield boomerang, no? Ang number 1 lang naman na target natin dyan ay Squidget or Arclus, di ba? So ano ba yung size nung Arclus at yung Squidget, di ba? Medium size sila. So kailangan natin gumamit ng sword. Dahil ang sword, kung hindi nyo alam, di ba? Punta tayo dito sa build. Tapos weapon, di ba? Kung gumagamit ka ng sword, meron siyang 100%, no? So wala siyang penalty sa medium monster, no? Kaya hindi tayo pwedeng gumamit ng spear kasi mababawasan ang ating damage ng 25% kapag naka-spear tayo. Alright. Ngayon, paano ba ang build niyan, no? Ang stats niyan, teka lang. Balik muna tayo sa build, tapos yan, naka-activate na pala, no? So dahil na-transfer na natin ang ating equipment, di ba? Equip natin ang ating sword. Yan. Siyempre, kapag medium ang kalaban mo, ang card na dapat na ginagamit mo dyan ay for medium monster din, no? Na scale worker, no? Yan. Kung nakakuha kayo ng libre, di ba? Yan ang gamit natin, yung libre lang. No, after 2 days, yan, mahirapan na ako mag one hit ng Arclus. Yan. At siyempre, wala, isa lang eh. Pero kung meron kayong Orc Lady na level 15, pwede nyong gamitin yan for Earth Monster. At kung kung Squidget naman, gumamit kayo ng Drain Lair na may plus 20% na water damage sa mga water enemy pala. Yan. So, yan, punta tayo sa stats. Paano ba ang stats ng shield boomerang, no? Kung makikita nyo, ang ating shield boomerang stats ay may strength na 50, no? Vitality 99 at dex na 80. Kailangan ba ng dex? Actually, hindi, no? Kailangan mo lang ng sapat na dex para hindi ka mag-miss. So, kung meron kang halimbawa 30 dex at sapat na yon na hindi ka nagmi-miss sa kalaban mo, okay na yon. Tas ilagay mo na lahat sa strength. Alright, pero kung yan, kaya ganito yung build natin na 80 dex kasi meron akong rapid smithing na ito na rin yung ginagamit kong stats for rapid smithing kasi kailangan ko ng variable cast time for my dex. Alright, kasi for future plan gagamitin natin ang rapid smithing for PvP, no? Dahil humihina na ang Materials Reckoning sa high tier level ng PvP. Dahil wala tayong elemental counter. Naka force neutral. Hindi tayo gagamit na tayo ng converters. Pero gumagana lang yung converters natin sa P-attack. So hindi siya ganun kalaki yung impact, no? Kaya gagamit tayo ng ibang skills. Alright, tapos i-damage test natin ngayon, no? Dahil naka-medium tayo, sword, ito-test natin. Yan. Punta tayo sa frontera, sa dummy, no? Ilan ba dapat yung damage mo, no? Kung mag-shield boomerang ka. Kung napanood niyo yung mga video natin, yung damage ko sa Arclus ay umabot ng 600, 700, 800k, diba? Pero kung sa dummy, ang target natin medium size, halimbawa yan, ilan lang ang damage natin? 300k lang, diba? 300k yan, 290 pa nga eh, diba? Sa medium, o 280, 290 yan. So, anong gagawin natin, no? I-amplify natin ngayon yan gamit ang ating enchants, no? Dapat meron tayong legend or range boon, no? Pinalitan na kasi yung pangalan, buwisit ng mga developer yan.
Ang daming mga binabagong mga kung ano-ano, diba? Na hindi naman nakakatulong. Yan, dapat meron kang range boon. Ano bang ginagawa ng range boon, di ba? Ang ginagawa niyan, meron 10% na range physical damage yan. Makakatulong yan para sa ating shield boomerang. Syempre, ilan ang kailangan mo niyan? Kailangan mo niyan 3, di ba? So, kung meron kang range boon na level 4 na 3 piraso, di ba? Ilan na ang magiging damage natin ngayon sa medium dummy? What trouble you run into, I will watch your back. Medium, yan. O 340k na agad, di ba? So halos 50k yung dinagdag niya sa damage natin. Alright, so ngayon halimbawa wala kang skill worker card naman, di ba? Wala kang skill worker card, remove natin yan. Halimbawa meron ka lang yan, yung mga resources mo lang na iba. Ilan ba yung magiging damage mo niyan? Sa medium. Medium. Ben, may tao kasi. Ba't kasi may tao dito? Naman lipat. Ito ba yung medium? Small to, di ba? Yan, sa medium, 320. 330, di ba? Konti lang naman yung nabawas, di ba? So ngayon, pupunta tayo ng Arclus. Diba? Alam nyo na yung enchants, alam nyo na yung virus, yung virus core pa pala, hindi, no? Alam nyo na yung enchants ngayon, no? Na may dagdag pala yung legendary bow or yung range boon sa ating shield boomerang, no? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung virus core na dapat mong ginagamit, no? Ang pinaka-importante, number 1, blood tears. Kaso wala akong blood tears, so ang ginagamit ko ay mana length boost, no? Kung wala kang mana length boost, pwede kang gumamit ng blood tears, no? Kung nakikita nyo, isa lang yung damage virus core ko. Paano kung meron kayong dalawa, no? Meron kayong mana length boost at meron kayong blood tears, di ba? So mas malaki yung magiging damage mo. At syempre, ang importante na sunod ay shield boomerang na bouncing booster, no, para bumanda ang ating shield boomerang. At kung mapapansin nyo, meron akong ginagamit dito na energy storm, no? Kasi minsan merong yung attack natin merong minimum, merong maximum. So pag tumama siya ng minimum, hindi ko na one hit yung Arclus. Kaya meron tayong energy storm for extra damage, no? Para ma one hit pa rin natin kahit kapos yung damage natin. Yan, tapos punta tayong Arclus. Syempre yung isa pang malaking factor na nagbo-boost ng ating damage sa sigils natin, no? Number 1 dyan ay Starfall at Meteor, kasi meron niyang 5%, no? Kapag yung HP ng kalaban mo ay mas malaki kaysa sa HP mo, no? So magi-increase yung damage mo by 5%. So dahil dalawa yan, no, magkambal, isang 3% at isang 5% o 8% na kagad yun. At syempre bukod pa dyan, kailangan mo ng overpower at Megaton Bash. Diba? Alam niyo naman siguro kung para saan yung Megaton Bash at yung overpower. Ang ginagawa nun, kapag ang damage mo sa kalaban ay above 80%, ay above 70%, no, mag-i-increase yung damage mo. So halimbawa, ang HP ng kalaban ay 600k. So ilan ba ang 70% nun? Ang 70% nun ay around siguro 500 plus, no? Hindi na natin i-compute, pero nandun ang 70% nun. Yan, so kung i-hit natin yung Arclus, di ba? No, diba kinakapos minsan, no, 600, pero nagpo-proc yung ating, yun, no, nakita nyo yun, kaya nawa one hit. No, pag di na one hit, kinakapos, no.
Kasi meron din tayong mana link boost, no? Kapag lumapit yung Arclus, nababawasan yung ating damage, no? So kailangan lagi siyang malayo. Diba? Lagay natin, ayusin natin muna. Diba? Nabubuhay siya. O dahil kapos yung damage natin, mag-a-amplify tayo, no? Kasi meron tayong card na tawag dito, yung skill worker card, no? Pag ginamit natin yan, diba? Hindi na tayo kakapusin sa damage. Yan. Diba? One hit na natin ngayon, diba? Dito naman sa kabila. Yan, one hit na, diba? Yan, ganyan lang ma-one hit ang Arclus. Ba tayo lumipat? Kulang yata yung 6. Gawin natin 7. Yan. Arclus. Yan, para palipat-lipat siya, no? Kaliwat kanan. At syempre baka tanungin mo kung ano yung magandang spot. Ito yung magandang spot kasi yung kaliwa 6, tapos yung kanan ay 5, no? So pwede kang tumambay dyan. Kung meron namang tao dito, maghanap ka ng ibang spot. Merong spot dito. Ito yung nasa sa baba na puntahan natin. Kung minsan kasi sobrang daming tao na sa ibang farm, sa Raidrix, sa Darkframe, di ba? Laging maraming tao dyan. So maghanap tayo ng ibang way para mag-farm ng XP, di ba? Kaysa antayin natin or makipag-agawan tayo sa kanila. Yan, dito ang isa pang spot, no? Bakit maganda itong spot na ito? Kasi 3. Yan, 3 yan ang spot dyan. 3 Arclus ang mapaparm mo dyan. Isang 4. Ito 4 yan. Pero syempre gamit ka muna ng Earth Lord, no? Hanggang ma-position mo sila na mawawanit mo. Yan, kasi kumakalas pa eh. So pag pag hindi na sila kumakalas, di ba? Yan, magtutuloy-tuloy na siya ang atake. Yan, mawawanit mo na, di ba? So kailangan mo lang i-amplify, no? 'Di ba? Tulad yan, wala pa akong food buffs, 'di ba? Kung hindi mo na one hit, i-amplify mo, gumamit ka ng food buffs. Pwede kang gumamit ng vitality, no? Vitality potion, kasi ang vitality nag-i-increase ng ating shield boomerang. At kung kapos pa yung vitality potion mo, pwede kang gumamit ng ito, Basilac Clam, dahil meron yang range physical damage plus 15%. Di ba mataas yan? Sobra-sobra yan. Halimbawa, gagamitin ko yan. Ilan na magiging damage natin? Boom, 770. Kanina, 600k lang. Di ba? Sobra-sobra. May utang pa. O, halimbawa naman, kapos pa rin yung iyong damage, no? Gumamit ka ng Vitality Potion. Ayan, mag-access tayo ng pots para lang sa inyo. Ilan ang naging damage na? Parang wala nangyari, pinapaya ako nito. Oh, yan. Oh, so wala masyadong naidagdag yung vitality, no? Pero may dagdag yan, konti siguro. No? Nagtiyempo lang kasi sa minimum maximum, no? Pero malaking impact na pots ay yung Basilac, no? Malaki yung dagdag nun. Kung wala kang kulang ka sa cards, no? Para ma-one hit mo yung Arclus. Alright. Sana may natutunan kayo, no? Pwede ka pa palang gumamit ng di ba? Ito, ng andang yan, battle chant, no? Para mag-boost pa ng iyong damage. Alright. Sana may natutunan kayo kung paano mag-shield boomerang, di ba? Kita-kits na lang next video. Sana mag-subscribe ka na, di ba? Para umabot na tayo ng 1,000 subscriber, malapit na tayo dyan. Alright, peace out. At gagawa pa tayo ng maraming guide for paladins, no? See you.